Pati idea ni Senator Marcoleta na tanggalin ang system loss sa electric bill, ninakaw pa. Alam mo, real talk lang real talk. Kung kay Tatay Digong yan, hindi yan papayag ng ganyan. Totoo. Diba? Walang laman ang sona niya. Correct. Walang laman. Ganito inilarawan ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ikatlong state Issue na bayan ating pagsapan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Nagbabalik ang Issue ng bayan ating pag-usapan. Maraming salamat po. Nagbabalik na po tayo at pinagpahinga lang yung channel natin dahil pagod. Okay, simulan na natin to mga kayon. Isang pagbati sa inyong lahat kung saan man kayo lupalop naroroon, umaga, hapon o gabi man dyan. Paki-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin. Yun lang po yung lambing natin sa inyo. Paki-subscribe naman ito yung channel natin at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw at paki-like and share na rin yung video natin. At wag na rin mag-skip ng ads. Maraming salamat sa lahat ng gagawa. Okay, game? Maganda itong pag-uusapan natin. Yun ang sinasabi ko. Kinakagalit ni Claire Castro ang bagong meaning ng ICC. Impactang Claire Castro. Huwag ka nang magalit. Di ba? Huwag ka nang magalit. Baka naman kasi tama sila. Di ba? Huwag ka nang magalit. Ganun talaga. Pagka medyo galit, no? Pagka galit talaga, ang tao sa'yo, huwag ka nang umasa. Pucha, yung mga namamatay na hanggang kabilang buhay, puta, kinukot siya. Di ba? Ikaw pa kayang buhay pa. Oo, tama lang yon siguro. Di ba? Ito yung sinasabi natin na hindi lang pera talaga yung nananakaw. Pati idea ni Senator Marcoleta na tanggalin ang system loss sa electric bill, ninakaw pa ni BBM ayon kay Attorney Rowena Guanzon ng dating former COMELEC commissioner. Totoo naman. Proyekto naman, ano naman yan ano ba tawag doon? Idea naman talaga ni Senator Rodante Marcoleta yan, nung congressman pa lang siya. Nung tumatakbo siya, yan ang plataforma niya na yung Meralco, yung bill ng Meralco pababain at pati na rin yung system loss tanggalin. Dahil talagang lahat tayo rito, mga kayon, kahit sino, willing victim, lahat tayo gumagamit ng kuryente. Swerte na lang yung mga talagang naka-full na solar. Pero nakaramihan tayo, ako. Ilang internet ko rito, 2, computer, laptop, screen, electric fan, yung dry box ko, yung mga lagayan ko ng camera, lahat di kuryente, yung ilaw ko, talagang willing victim, talagang gagamit tayo ng kuryente. Walang kalaban Walang competitor Di ba? Economics 1-on-1. Demand versus supply. Yun lang yun. Di ba? Yun lang yun. Wala nang dapat pa tayong ibang silipin doon. Willing victim, lahat tayo gumagamit ng kuryente. Walang kalaban, walang competitor. Kung meron man, hindi ganun kalakas. Hindi kasi marami. Pag tinignan mo nga halimbawa, sa Gcash app mo, magbabayad ka ng kuryente. Marami lumalabas maliban sa Meralco Siguro sa ibang lugar siguro. Diba? Kaya syempre, ang lakas ng loob nila kasi alam nila, kailangan natin ng kuryente. Diba? Tingnan nyo. Sumagot yung Meralco. Chairman and CEO Manny Pangilinan said, the proposed removal of system loss charges from consumer raises questions about who will bear the cost of the losses. ABS-CBN yan Alam mo, real talk lang Real talk. Kung kay Tatay Digong yan, hindi yan papayag ng ganyan. Totoo. Diba? Alam mo, Tatay Digong, VP Inday Sara Duterte may not be perfect. Pero alam natin lahat dito, aminin nyo man o hindi, alam natin dito, lahat tayo rito, alam natin, aminin nyo man o hindi na hindi papayag si Tatay Digong kung siya yan. Kung siya nakaupo, tapos sasabihin ng Meralco, ganyan, hindi yan papayag. Diba? Hindi papayag si Tatay Digong ng ganyan. Hindi perfecto si Tatay Digong. Nagmumura nga Diba? Hindi perfecto. Hindi naman niya kine-claim din Even the Duterte family, they are not claiming na perfecto sila, na kasanto-santo sila. Hindi. In fact, may mga butas din yan, mga yan. Pero in that
particular situation, hindi papayag si Tatay Digong na ganyan. Maaaring talk lang. Aminin mo man o hindi. Kayong mga nagbablog sa kabila, aminin nyo man o hindi. I'm sure affected din naman kayo sa Meralco. Gumagamit din naman kayo ng internet. Di ba? I'm sure natataasan din kayo ng singil. Sino bang hindi? Kung yung mga may pera nga nagre-reklamo. Yung negosyante, yung 62,000 na bill sa kuryente, na coffee shop, nabalitaan nyo, nagsara dahil hindi na kinaya yung bill sa kuryente. Ubus ang pangarap. Hindi, ang ibig ko sabihin, wala namang problema Tataas kuryente, puta, sanay na nga tayo dyan Hindi lang naman ngayon yung case na tumaas ang kuryente. Pero para ngayon na merong krisis sa gasolina and at the same time nagtataasan lahat, parang alam mo yun, tanga na lang yung hindi makakapag-isip ng ganito na talagang inaabuso, sinamantala, yun yung pinakamagandang term, sinamantala, tinaas agad nila yung gasolina. Kahit na old stock pa lang yung ginamit niya, even yung LPG rito sa amin, di ba? Alam natin lahat, di ba? Old stock nyo pa lang yan, pero tinaas nyo na yung presyo, sinamantala. Siyempre, ikaw, kailangan mo ng LPG, kailangan mo ng gasolina, kasi kailangan mo ng sasakyan o kahit motor. So, no choice ka. Di ba? Sinasabi din na Chinkitan yan yung mga bagay na hindi natin control. Di mo naman mapipigil ang pagtaas niyan Tayo, consumer. Pero syempre, kung presidente ka, you can make arrangement, you can make a proposal to them, you can make different ways, strategical, nang sa ganon, may option yung taong bayan, yung tao. Kung kay Tatay Digong to, hindi yan papayag ng ganito, sa totoo lang. Aminin man natin o hindi, ikaw ako, nagbablog ka man sa kabila, vlogger ka man ng DDS ka man, DD-shit ka man, kakampik, kakampwit, kapula, dilaw, kahit anong kulay mo. Alam natin lahat dito, pag si Tatay Digong, hindi yan papayag ng ganyan. At may proof yan. Di ba? Proven yan padating kay Tatay Digong. Tapos gusto nyo, sige, walang problema Gusto nyo mag-suffer tayo? Walang problema. Damay-damay lahat, walang problema. Di ba? Pag na-convict si VP Inday Sara tapos wala nang tumakbong Duterte, halimbawa lang sige, tatapusan na natin yan, sigurado. Tayo na. Kung ngayon pa lang, wala na kayong magawa sa ganyang klaseng sistema Sa ganyang klaseng problema Wala kayong boses na parang wala kayong boses kahit presidente kayo. Ano pa? Di ba yan nga yung unang-unang binangga ni Tatay Digong, yung mga oligarch na yan? Alam nyo ba meaning ng oligarch? Yan yung mga multi-millionaire. Di ba? Yan yung mga unang binangga ni Tatay Digong. Kasi alam niya, ang laking niyan. Tingnan niyo yung pinost ko sa Facebook. Mga kayon, iba kasi yung pinopost ko sa Facebook, sa pinopost ko dito sa YouTube. Sa YouTube natin, syempre, reaction, long form. Sa sa Facebook, sa TikTok, halo-halo yon. May short, may reels, may maikli. Wala akong long form doon. Meron ako mga picture na pinopost. Ano yung pinost na nakaraan lang? Yung sa Sona, yung mga nag-rally? Meralco, Sindikato. Ngayon, hingin ko opinion nyo, tama o mali? Mali ba yon? Na ang Meralco, Sindikato? Kayo mag-comment dyan sa baba. Tawag tayo ng rito, di ba? Kahit anong kulay nyo dyan, alam natin kung ano talaga ang problema ng taong bayan. Kung ano talaga ang problema ng gobyerno na to. Tingnan nyo habang ongoing yung impeachment, hanggang ngayon walang schedule yung Blue Ribbon Committee. Tapos tuwan-tuwa yung iba. Kasi walang flood control. Di ba? Tuwan-tuwa kasi hindi sila yung direktang naapektuhan ng flood. Kaya wala wapakels. Di ba? Wapakels. Ayun ang nagiging problema sa bawat isa sa atin. Wala na tayong compassion sa kapwa natin. Ano naman? Kung binaha kayo dyan, hindi naman kami yun. Pagka ganyan ng thinking, ang mindset ng Pilipino, puta, walang mangyayari dito sa atin. Magsasawa na lang ako kakasalita ng ganyan. Okay, game. Simulan na natin to. Alam mo lahat ito, walang laman ang sona niya. Correct.
Walang laman. Ganito inilarawan ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Alejandrino, iniisa-isa nito ang ilan sa mga mabibigat na issue na nagpapahirap sa ating bansa na dapat nang bigyan ng solusyon. Una ay ang talamak na korupsyon. Anya, malaking bahagi ng ating national budget ay napupunta sa bulsa ng mga swapang na politiko. The corruption is our number one problem in this country. Yes. That's why they have to keep borrowing money. Why? Tapos Because a big chunk of our national budget goes to corruption. Ngunit ang lalong mas nakakadismaya ay yung walang nabanggit si Marcos kung ano ang mga gagawing hakbang para matapos ang lantarang korupsyon na pinangungunahan mismo ng mga nasa gobyerno. Diba? Walang substance eh. I-comment nyo nga dyan. Ako pinanood ko. Pero bahagyang bahagya lang. Kasi talagang ayokong panoorin, ayokong mag-aksaya ng oras sa mga bagay na alam kong wala namang kwenta. Pero dahil kailangan ko siyang i-report sa inyo, kailangan ko siyang pakinggan. So, pinanood ko ng onte. So, pinagbigyan ko yung sarili ko kahit ayoko. Pero sa totoo lang, wala talagang substance. Walang plano eh. Diba? Puro pangako eh. Diba? Puro pangako. Walang konkretong sagot na alam mong, okay, yun yung aasahan ko. Mas magaling pa si ano eh. Diyos ko. And at the SONA, the one thing that was missing is that Bongbong did not talk of corruption. Yes. He did not offer any measures on how to curb corruption. Paano? Yung sinabi niya noon na mahiya naman kayo, hindi niya na kinain nilunok eh. He was silent on it. Why, I ask myself. That is our number one problem. Why did you not talk about measures that you are taking to curb corruption? Number one problema yan. Puta, corruption. Can you just imagine kung, wag na natin sabihin walang corruption eh. Kung less lang yung corruption sa Pilipinas. Wag na natin pangarapin na wala. Puta, imposible yan. Di ba? Na konti lang yung talagang naagapan. Siguro ang ganda ng Pilipinas eh. Ang daming proyekto na talagang mababudgetan. Lalong-lalo na yung mga classroom, yung mga kakulangan ng sahod ng mga guro, yung kriminalidad, yung mga kulang na classroom, kulang na chairs sa classroom, lahat. Ang dami, yung mga baha, flood control itself na lang eh. 'Di ba? DPWH, PhilHealth, yung medical assurance natin, 'di ba? Kaya kapag mahirap ka, I'm sorry pag mahirap ka, puta, wag ka na talagang umasa sa gobyerno natin. Ang hirap eh. Alam niyo, may napanood nga ako, tama eh. Tama 'yun eh. Mas mahirap daw sa pamumuhay yung middle class kumpara sa mga poor. Totoo, imagine niyo Kasi yung mga poor, merong porpoise yan, merong medical assistance yan. Yung mga middle class, wala naman eh. 'Di ba? Pag yung middle class nagkasakit, hindi naman pumipila yan eh. 'Di ba? Kasi pag pumila yan sa mga mga pampubliko, yung mga pangmahihirap, may screening pang ginagawa yan eh. May kakilala nga ako eh, nanganak yung asawa, dinala doon sa publiko middle class, dinala doon sa pampublikong dahil wala din pera. Pero middle class yun, hindi yung poorest of the poor. Alam mo, siningil siya 7,000 eh. 7,700 daw. Wala siyang pera nun pero nagbayad na rin siya kasi gusto niya nang iuwi yung asawa niya. Yung mga nandoon, yung mga nag-i-screen, magaling kumilatis yun kung mahirap ka o middle class ka. Samantalang yung hospital na yun, libre talaga yun, wala talagang dapat bayad yun. So dahil madaling lang kumilatis, puta, hindi poor of the poorest to. Medyo to siningil ng 7,700. Ayun, nagbayad. So middle class nga kasi. 'Di ba? Pero pag mahirap ka, alam nila yan eh. Talagang wala kang sisingilin sa'yo. Kaya yung middle class, mas nahihirapan pa eh. Magpapagamot siya sa semi-private. 'Di ba? Yung hindi mataasan, yung mga tipong hindi Asian hospital, yung mga tipong mga middle class din ng mga hospital. 'Di ba? Pagka puro of the poor, diyan lang yan, lying in. 'Di ba? Hindi ko minamaliit yung mga mahihirap. Wala na tayong magagawa doon eh. Pero sa gobyerno may magagawa tayo. Yung boses natin may magagawa tayo eh. Talagang kailangan natin silang gisingin kasi wala eh. Kailangan natin gamitin itong platform natin para ikalat na ito na yung nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno natin. Puta, tulog pa rin kayo.
Di ba? Pangalawa ang food security. Ayon kay Alejandrino, hindi rin ito nabanggit ni Bongbong. Gayong isa ito sa mga pinakamalalaking problema na kinakaharap ng bansa. In his SONA, what did he talk about food security? Wala. Okay? And yet, food security is also one of our biggest problems and will be our biggest problems in the future. Anya, naging kalihim sa Department of Agriculture si Marcos Jr. Ngunit wala itong nagawang roadmap para sa food security. He spent a lot of time in agriculture. He didn't really give the roadmap on food security. Pangatlo ang infrastructure. Sinabi rin ni Alejandrino na wala itong plano patungkol rito. Kung meron man itong nabanggit at tapos, ay hindi ito sa kanya. He talked a lot about infrastructure. In 2 years' time, how many of those were really started by him or were they started by his predecessors and he was just completing it, okay, or improving on it? Pang-apat ang foreign policy na kung saan tinawanan lang ni Alejandrino. And foreign policy, what did he talk about? He said, we'll continue to negotiate, okay? So what is that? Is that your foreign policy? You will continue to negotiate. Alam mo lahat ito. Walang laman ang SONA niya. Walang laman. Panghuli ay ang pagtaas ng krimen sa bansa. Yan! Crime. Forbes magazine in July 2024 said, Manila, Forbes magazine, Manila is the 5th riskiest city for tourists in the world. Anya kung magtutuloy-tuloy ang pagsasawalang bahala ng Marcos administration sa mga pangunahing issue ng bansa, kagaya ng mga nabanggit, ay patuloy na tataas ang krimen sa Pilipinas. Yes, of course. You know, when the crime rate will only worsen when the poverty and hunger increases. You know, because the people are fighting to survive. Yes. All right? So they will tell themselves, I'll take the risk of stealing or robbing. Because anyway, if I die, I will die anyway of poverty and hunger, okay? They have no choice. Di ba? Tama naman eh. Pagka nagutom ang tao, ito na lang eh. Lahat gagawin mo para sa pamilya mo. Kahit magnakaw ka, gagawin mo. Lalo-lalo na yung mga talagang no choice. Di ba? Hindi ko naman nilalahat ha. Siyempre yung iba dyan, dumidiskarte, gumagawa ng paraan. True enough. Pero knowing the other side of different people, eh alam naman natin na talagang lahat gagawin nila kahit magnakaw. So pag nagutom ang tao, syempre magnanakaw na. Kasi kailangan nila mabuhay eh. Pag nagnakaw na, tataas na yung kriminalidad. Kasi hindi na-a-address ng maayos eh. Diba? Hindi na-a-address ng maayos, manghihiram ng pera sa ibang bansa kasi yung pera na kinocontribute galing sa mga taxes ng taong bayan, eh tuluyan ng nanakaw. So ano nang gagawin? So asa na tayo dun sa parte na yon? Diba? Wala na. Ninakaw na yung pera eh. Diba? Kaya nga tama si Robin Padilla eh. Si Robin Padilla kahit na gaganyan-ganyan niyan, kahit na maraming nagbabash yan, number 1 preference na senador yan sa 2028. Kaya nga binibire si Senator Robin Padilla dahil siya yung number 1. At patuloy pa rin na nagiging number 1. Di ba? Ano? Sinabi niya na kung talagang totoo at hindi corrupt ang isang politiko, tanungin mo kung merong exit plan. O di ba nababalitaan niyo kay Martin Romualdez, panoorin niyo yung sa Rappler kung gaano allegedly, kung gaano kadami yung mga mansion niya. Allegedly, ha? Panoorin niyo, dyan lang yan sa internet. Kung gaano karami. Grabe. Ewan ko kung ano pang words yung pwedeng ipaintindi dun sa mga taong tulog na puta eto na yung nangyayari sa bayan natin tapos kayo ano pa rin kayo? Didi shit pa rin kayo. Hindi nyo rin kasi matanggap eh, no? Pride na lang din kasi, no? Pride nyo na lang din kasi na kahit ganun si Tatay Digong, alam natin na nasa mabuting kamay yung Pilipinas ng mga panahon niya. Di ba? Hindi niya matanggap, hindi rin matanggap ng mga kalaban eh. Yung mga number 1 na tumutulig sa ngayon kay BP Inday Sara, hindi nila matanggap eh. Pero wag ka. Di ba? Wag ka. Sukang-suka rin sila sa nangyayari ngayon. Hindi naman kasi sila maapektuhan mga kayon. Yung krimen, hindi naman sila affected eh. Kasi wala naman sila sa grounds.
maganda yung inuuwian nila, executive village, may mga gwardya. Di ba? Tayo yung mga nasa kalye, ng madaling araw, ginagabi tayo kasi nag-overtime tayo. So, tayo yung nakakakita. Di ba? I'm sure sa sobrang busy ng mga yan, baka hindi rin nanonood yan eh. Baka wala na rin time mag-scroll ng mga Facebook yan eh. O kung meron man, hindi nila na nakikita yung mga ganyang kriminalidad kung paano tumataas. Well, kudos. Kudos sa mga senador na mga congressman ay ilan na alam natin na nakikita nila yung nangyayari sa Pilipinas. Dapat lang alam nyo. Di ba? Kasi kayo yung mambabatas eh. Kayo yung gumagawa ng batas sa Pilipinas eh. Dapat alam ninyo. Yung problema, alam nyo, nagbubulag-bulagan kayo o alam nyo o wala rin kayong pake. Basta kayo, safe kayo. Di ba? Para pasukin natin, Robby Padilla. Nais ko lamang pong magbigay ng pagpupugay sa amin pong kasamahan sa minorya kay Senador Alan Peter Cayetano at kay Senadora Pia Cayetano sa kanila pong mahusay at makabuluhang talumpati ngayong hapon na ito. At ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Ayaw mo papansin. Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito po ang malaking problema namin sa Bicol. Sabihin ko na po buong Bicol region. Kasi, yan pong grid, naandyan po yan sa Sual, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, Wala na. ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brownout nila dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brownout. Ang hinihingi po sana namin, total na pag-usapan na yung Energy. sinasabing system loss, bakit hindi po sana bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar? Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Katulad po sa aming Camarines Norte. Dami pa rin problema sa Pilipinas, no? Tapos nakafocus lang sila doon kung saan sila talaga kikita. Pero pagka mga baryo-baryo na alam nila na break even o baka mamaya loss pa sila doon kasi siyempre mamumuhunan, 'di ba? Hindi nila totally papansinin o baka less priority nila. Hindi naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi isipin nyo po yun, Ginoong Pangulo, babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po, magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng otonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na magtayo ng aming power plant at sana po nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno
na mga tinatawag nilang requirements, wag paikliin naman po nila. Yon. Paiksiin naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant doon. Grabe, di ba? 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga Oo. totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang Apollo. rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Yan, isa pa. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Correct. Yung pong train, buti pa po ng bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Aeroplano ka talaga. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon. Alam nyo, no? Nakaka-frustrate na nakafocus kasi sila sa doon sa mga business area, doon sa mga lugar na kung saan magbe-benefit din sila. 'Di ba? Pero yung mga lugar na malayo na talagang internet nga mahirap din diyan 'di ba? Makikita mo yung sinasabi ni Robin Padilla ni Sen na ang dami pang dapat unahin, ang daming problema ng Pilipinas na talagang it's either hindi nabibigyan ng solusyon, yun nga ang haba ng proseso. 'Di ba? Yun lalo yung nakakawalang pag-asa. Yung sa sobrang haba ng proseso. Pwede naman bilisan siguro. 'Di ba? 2014 pa nilalakad, 2026 puta, ang hirap nun. Ang hirap, parang wag mo na lang lakarin kung ganun lang din. Ang makikinabang na lang 'yan. Mga saling lahi na lang natin, 'di ba? Sobrang daming lapses ng gobyerno ng Pilipinas, maraming batas na kailangan ipasa, ang daming dapat gawin, i-revise, i-amend, ipasa, na hanggang ngayon, nakalatag pa din, puro reading, hearing. Hindi ko naman kina-question yung hearing, reading. Wala naman tayo alam dun Di ba? Kung ano yung proseso niyan talaga Pero kung pwede sanang bilisan, di ba? Kaysa doon sa mga inuuna nyo na political agenda lamang. Di ba? Sana, ang hirap Ang hirap. Pagka sisilipin mo yung problema ng Pilipinas, baka manlumo ka lang Di ba? Baka sabihin mo, ikaw mismo sa sarili mo, masabi mo, puta, wala nang pag-asa to, endgame na to. Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pagtutok sa akin dito sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. Hanggang mamaya ulit.